Ito naman. The timber member BC inclined at an angle theta, 60 degrees, to the vertical is supported by pin at B and the 0.75-inch diameter steel bar AC. The moduli of elasticity are 1.8 times 10 to the 6 psi for timber and 29 times 10 to the 6 psi for steel. Neglect the weight of BC. Determine the cross-sectional area of BC for which the displacement of C will be vertical when the 5,000 pound force is applied. Okay, so ganyan. So ito, parang continuation ng discussion natin kanina, no? So, ito daw ay 60 degrees. Okay, and in this triangle, lumalabas ngayon na 60 degrees na rin to. Diba? Kasi ano na siya, isosceles. Okay? So ngayon, kapag inanalyze natin to sa joint C, alam natin that this will be subject to tension. Okay? But, yung strut BC will be subject to compression. Well, we can verify that later. Pero, mahalata naman natin na, kapag medyo matagal na tayo nagsasolve. Ayan. So, yung force naman sa BC. Tawagin ko na lang na P, yung force sa BC. So, ngayon, kapag nag-join tayo sa C, so we will have the following free body diagram. Ito yung 5,000. Tapos nandito yung P. Okay? Tapos nandito yung T. Okay? So ngayon, yung kapag nag-drawing ka ng horizontal line dito, lalabas lang dyan na since 60 ito, tig 30 yan. So ito ay 30 degrees. Ito rin ay 30 degrees. So we can create equation. So summation of forces X is equal to 0. We will have negative T cosine 30. And then we will have positive P cosine of 30 is equal to 0. And then summation of forces Y is equal to 0. We have T sine 30 plus P sine 30 is equal to 5,000. So therefore, we can solve for T and B. Sine 30, sine 30, 5,000. Okay, so lalabas 5,000 din. So parehas 5,000 yung force doon. So tama, no? Na-compression yung P kasi lumabas na sagot ko positive. Okay, so kagaya ng analysis kanina, para ma-define natin yung displacement, kasi ang gusto niya, determine the cross-sectional area for which the displacement of C will be vertical. No? So gusto niya maging vertical. So bali, hahaba ito, tas iikli ito. Ayan. Okay, tas kapag nag-drawing ka ng circular arc, tsaka dito rin, circular arc, ayan. So magtatagpo sila somewhere dyan. So yung C natin, nandito na. So yung C na to, nandito na, C prime. Okay? Tapos gagawin mo lang itong straight line na perpendicular, gagawin mo lang itong straight line na perpendicular. Okay? So kapag pinalaki ko yon, ganito siya. Okay? So ito yung deformation sa BC. Ito naman yung deformation sa AC. Okay? Tapos ito yung vertical displacement. Okay? Tapos kapag chinek natin yung mga angles dito, palakihin siguro natin yun no, para makita. Okay, so di ba ito yun. Ito yung line nung line ng mga deformations.
So alam natin na 60 yan. Nung nag-drawing tayo ng horizontal line dito, 30 na lang to. So 30 na lang to. Okay? Now with respect to vertical, etong line na to, tsaka to 90 degrees, 'di ba? So kung 30 to, ito may iwan dito 60. So 60 to. Okay? Sa kabila, ganun din kasi 30 to, 30 to. So lumalabas 60 rin to. So ibig sabihin, going back, ito ay 60 parehas. Okay? So kung 60 parehas yan, 30 parehas to. Okay? So it turns out in this case, no, na since parehas sila ng forces, magiging parehas din yung deformation dito. No? Well, potentially, but anyway, we will see that later. But as you can see, no, pwede nating ma-relate itong dalawa gamit itong line na to. Okay? So gamit yung line na yan. Okay, so anyway, for the cable, kasi yung cable, may given naman yung diameter, given lahat. So we can compute actually yung deformation sa cable AC na pwede natin computein. So, well, o di kaya, pwede rin natin isolve ito. No? Kapag sinolve mo yan, hypotenuse yan itong kaliwa, ano? So, kung hypotenuse yan, gamitin ko na lang itong 60 degrees. So, tama ba na cosine ng 60 ay equal sa deformation ng BC over itong length na to? So, tawagin natin ito na CC prime. So, CC prime. So, CC prime will be deformation of BC cosine 60 degrees. Kung gagamitin mo naman yung kabila, ganun din. Cosine ng 60 ay equal sa deformation ng AC over CC prime. So yung CC prime natin, lalabas din deformation ng AC cosine 60. So kapag in-equate mo yan, lalabas lang dito na yung deformation sa BC ay equal sa deformation sa AC. Ayan. So we have proven na equal sila. And the reason why I want to do this kasi pwede ko naman i-avoid na kumpitin yung mismong deformation sa AC. Okay? I-equate na lang natin. Bali lumalabas ganito. Yung ano ba yung BC? 'Di ba yung force doon yung P. Yung P, okay, yung length ni BC, okay, yung length pala ni BC hindi pa natin alam, pero pwedeng ma-solve. Kasi 7 naman to. So considering this triangle, ito ay 30 degrees kasi 60 tong vertical. Ito ay 7. So lumalabas ito ay 7 cosine, hindi. 7 over cosine 30. Okay, kapag nag-triangles, no? So we have here 7 over cosine 30 over area. So actually, yun yung tinatanong area ng BC. Tapos yung E, ano yung E? Yung E ng BC ay ito 1.8 times 10 to the 6 PSI. Okay. Equals T times anong length ni T or anong length ng cable. So actually guys, dahil ito ay puro 60 yung interior angle, so therefore ito ay equilateral triangle. So kung ano yung length nito, yun din yung length nito. So ito rin yung length niya. Sa 7 over cosine 30. Over yung area naman ng cable, masosolve kasi given yung diameter. Tapos yung E ay 29 times 10 to the 6. Ayan, so may mga cancel. So cancel ito. Tapos di ba yung P tsaka T parehas 5,000? So pwede na rin makancel yun. Okay, tapos cancelin natin times 10 to the 6. So galing dito, we can actually solve for the required area for BC.
Okay, and that gives us um, bali, pi over 4 kapag in-cross multiply times 0.75 squared times 29 over 1.8. Diba? Pag in-cross multiply. So that gives us 7.12 square inch. So yun yung required na area kay BC. So for number 1, that's letter A. And then dito tinatanong din, calculate the corresponding vertical displacement in C. So, eto, kanina, nangyari, yung naging hypotenuse dito is medyo naka-incline siya, no? Ito dito, sa previous problem. Medyo naka-incline siya. Pero dito kasi, mapapansin nyo, na since ito ay equal, mga angles ay equal, so ito perfectly vertical na to. 'Di ba? Symmetrical na siya sa left tsaka sa right. So perfectly vertical na. So kung ano man to, yun na yung tinatanong dito sa number 2. Okay, which is, sabi natin, yun yung CC prime. Ito na yan. So for number 2, yung vertical displacement ay equal lang sa CC prime, which is equal to yung deformation sa AC or sa BC, whichever, no? Cosine 60. So dito gagamitin ko na lang siguro si BC na lang. Total may value na ako nito. No, so therefore, yung vertical deformation would be, ito yung formula, ha? 5,000 times 7 over cosine 30. Take note, itong 7 naka-feet. So naka-inch dapat tayo. So times 12 para maging inch. Over area, yung answer natin, times 1.8 times 10 to the 6. So ito yon. Tapos multiply pa natin ng cosine 60. Okay? Actually, may konting mistake ako kanina. Although, hindi masyadong nag-matter kasi nag-cancel. Dapat pala dito, guys, ano to, over. No, naka-divide ito. Hindi naka-multiply. Kasi kung titignan natin, kapag in-cross multiply ito doon, ito, di-divide mo doon. So, dapat nasa denominator. So, hindi pala siya, multiply. Divide. So, burahin natin. Ayan. Okay? So, medyo naramdaman ko na mali kasi siya hypotenuse siya So, dapat mas mahaba siya. No? So, anyway, that would be 0.0757. Okay? Okay, that is letter D. Okay. And then lastly, calculate the actual stress in BC. So actually sa BC, nakuha na natin yung actual force sa kanya eh. Yan na yun, hanggang sa dulo eh. So kung ano man yung force na yun, ano ba yung force na ito? 5,000. Divide lang natin dun sa na-compute natin na area ni BC, which was this, na ito. So ibalik ko lang dun sa kanina. Ito yun eh. Yan. Tapos divide lang natin yan. So 5,000 over yan. Yan. So 702.48 or 702 in this problem number 3, letter A. All right, so that's how you solve this particular situation.